May mga pagkakataon sa buhay natin na ang ginagawa natin maliliit lang, simple lang, walang kapalit na inaasahan, tulad ng pagbili ng tinapay para sa matanda na hindi mo kakilala, walang dahilan kundi dahil nakita mo siya gutom, nakita mo siya nag-iisa, at naisip mo na kailangan niyang tulong kahit kaunti lang. Pero ang hindi mo alam, ang hindi mo inaasahan, ang imposibleng mangyari, ay ito. Ang matandang binibilhan mo ng tinapay araw-araw, hindi pala ordinaryong tao. At ang simple mong pagtulong, hindi pala simple ang kapalit, kundi isang pagbabago ng buhay na hindi mo kailanman naisip. Yan ang nangyari kay Ate Liza Magpayo, 35 taong gulang, karaniwang empleyado sa isang BPO company, minimum wage earner, 3 anak, single mother. Pero kahit hirap na hirap sa buhay, may puso pa rin para tumulong sa iba at bawat umaga, bago pumasok sa trabaho, bumibili siya ng 2 piraso ng pandesal sa tindahan malapit sa kanyang apartment, isa para sa kanya, isa para sa matandang laging nakaupo sa bangketa sa tapat ng panaderya, matandang lalaki, walang bahay, walang pamilya, o di kaya ay may pamilya pero iniwan na siya at araw-araw binibigyan ni Ate Liza ng tinapay. Walang salita, simpleng ngiti lang at umalis siya papuntang trabaho. Ganun ang routine niya. 6 na buwan, every single day, hanggang isang araw, Agosto 2025, dumating ang isang limusina, huminto sa harap ng panaderya, bumaba ang bodyguard, nagtanong kung nasaan ang babaeng bumibili ng tinapay para sa matanda at sinabi ng tindera, siya yon, si Ate Liza, at lumapit ang bodyguard kay Ate Liza at sinabi ang mga salitang hindi niya kailanman inaasahan marinig. Ma'am, ang matandang binibigyan mo ng tinapay si Don Ricardo Villarosa, may-ari ng Villarosa Group of Companies at gusto niyang makausap kayo. Kaya tanong ko sa inyo, bago tayo magsimula, may ginawa na ba kayong maliit na kabutihan na naging malaki ang bunga? May natulungan ba kayong taong hindi nyo inaasahang may kapalit? I-comment ninyo kasi baka totoo pala yung kasabihan na ang kabutihan ay bumabalik. Sige, simulan natin ang kwento ni Ate Liza, ang babaeng bumili ng tinapay at ang matandang nagbigay ng bagong buhay sa kanya. Si Ate Liza Magpayo, 35 taong gulang, single mother ng 3 anak, edad 7, 10 at 13 taon. Ang ama, umalis noong bata pa ang mga bata, hindi na bumalik, hindi nag-send ng suporta at naiwan si Ate Liza na mag-isa. Nagtrabaho siya bilang customer service representative sa isang BPO company sa Ortigas, sweldo 15,000 bawat 2 linggo, roughly 30,000 per month. Mukhang malaki, pero pagdating sa gastos, ubos na ubos. Upa ng apartment 5,000, kuryente at tubig 2,000, pagkain 10,000, school supplies at baon ng mga bata 10,000, at ang natitira mga 2 hanggang 3,000 lang para sa emergency. Walang ipon, walang luxury, walang kakayahang mag-enjoy. Survival mode lang every month. Pero kahit ganoon, hindi naging bitter si Ate Liza, hindi naging maramot, hindi naging sakim. Kasi sa loob niya, naniniwala siya na kahit mahirap ka, pwede ka pa ring maging mabuti, pwede ka pa ring tumulong kahit kaunti. At yan ang ginawa niya. Every morning, 6 ng umaga, gising siya, luto para sa mga bata, ihanda ang baon, ihatid sa school yung 2, iwan sa kapitbahay yung bunso, tapos lakad papunta sa panaderya, bumili ng 2 pandesal, isa para sa kanya, kain habang naglalakad, isa para sa matandang laging nakaupo sa bangketa sa harap ng panaderya, matandang lalaki, mga 70 anyos, madumi ang damit, payat, tahimik, walang kausap, walang kakilala, at araw-araw, binibigyan ni Ate Liza ng pandesal. Lolo, ito po. Simple lang, walang sermon, walang tanong, walang hirit, simpleng ngiti lang, at umalis, sakay ng jeep papuntang trabaho, at ganoon, 6 na buwan na ang lumipas, Pebrero hanggang Agosto, every single day, walang palya, walang hinihinging kapalit, walang dokumentado, walang picture para sa social media, walang reward na inaasahan, simpleng kabutihan lang mula sa puso. Ang matandang lalaki na binibigyan ni Ate Liza ng tinapay, hindi alam ni Ate Liza kung sino para sa kanya, simpleng matandang pulubi, kawawa, nangangailangan, pero ang totoo, ang matandang iyon, si Don Ricardo Villarosa, 70 taong gulang, founder at chairman emeritus ng Villarosa Group of Companies, isa sa pinakamalaking real estate at construction conglomerate sa Pilipinas, may net worth na 2 bilyong piso, may 2 anak na executive, may mansion sa Forbes Park, may beach house sa Batangas, may retirement house sa Tagaytay. Pero sa nakaraang 3 taon, simula nang mamatay ang kanyang asawa, naging malungkot si Don Ricardo, nawalan ng gana sa buhay, nawalan ng saya, at kahit mayaman siya, kahit anong gusto niya ay mabibili niya, wala na siyang motivasyon, kaya ginawa niya ang isang bagay na nakakapagtaka.
Umalis siya ng bahay nang walang paalam, nag-disguise bilang pulubi, naglakad sa mga kalsada ng Mandaluyong at Pasig, naupo sa mga bangketa, tumambay sa mga panaderya, pinanood ang mga tao, pinanood ang mundo, at sa mga araw na iyon, nakita niya kung paano ang mga taong mayaman ay hindi makakita sa kanya, kung paano ang mga taong busy ay dumiretso lang. Pero nakita din niya kung paano ang mga taong walang-wala ay nakikita pa rin siya. Ang mga taong mahihirap ay nakakapansin pa rin. At sa lahat ng taong dumaan sa kanya sa loob ng 3 taon, si Ate Liza lang ang araw-araw, walang palya, walang kondisyon, walang sermon, simpleng pandesal lang, simpleng ngiti lang, walang hanap na kapalit. At sa 6 na buwan na binibigyan siya ni Ate Liza ng tinapay, nag-observe si Don Ricardo. Pinanood niya kung ano ang klaseng tao si Ate Liza. Nakita niya kung paano tumakbo si Ate Liza papuntang trabaho nang late, pero huminto pa rin para bigyan siya ng tinapay. Nakita niya kung paano umuulan, pero lumapit pa rin si Ate Liza sa kanya kahit basa na. Nakita niya kung paano, kahit halatang pagod na si Ate Liza, ngumiti pa rin. At sa lahat ng nakita niya, nag-decide si Don Ricardo. Oras na para bumalik sa buhay at oras na para gantihan ang kabutihang natanggap niya. Agosto 20, 2025, Lunes ng umaga, usual routine ni Ate Liza, gising, luto, hatid sa school, lakad papunta sa panaderya, bumili ng 2 pandesal. Pero pagdating niya sa harap ng panaderya, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. May nakapark na limusina, itim, malaki, mahabang Mercedes-Benz, may 2 bodyguard na nakatayo sa labas, nakabarong, naka-shades, seryoso, at lahat ng tao sa paligid, nakatingin, nagtataka. Sino kaya ang sakay? Bakit nandito? Ano kaya ang meron? At si Ate Liza, dumaan lang, hindi nag-isip ng malalim, kasi wala naman siyang kinalaman doon. Bumili siya ng pandesal, as usual, tapos lumapit siya sa matanda na nakaupo sa bangketa. Pero bago pa niya maabot ang matanda, lumapit sa kanya ang isa sa mga bodyguard. "Excuse me, ma'am, ikaw po ba si Liza Magpayo?" Nagulat si Ate Liza. "Opo, ako po. Bakit po?" At sinabi ng bodyguard, "Ma'am, may gustong makausap po kayo. Nasa loob po ng sasakyan." At tinuro niya ang limusina at nagpanik si Ate Liza. "Sino po? May ginawa po ba akong masama? May problema po ba?" At ngumiti ang bodyguard. "Wala pong problema, ma'am. Pakiusap lang po, importante po ito." At dahil hindi alam ni Ate Liza kung ano ang gagawin, sumunod siya, lumapit siya sa limusina at binuksan ng bodyguard ang pinto at nakita niya sa loob, nakaupo, nakasuit, malinis, nakagupit, nakashave, nakakurbata, ang matandang binibigyan niya ng tinapay, si Don Ricardo, ngumingiti at sinabi niya, "Magandang umaga, Ate Liza. Pasensya na kung ginulat ka namin. Ako po si Ricardo Villarosa. Gusto ko lang pong magpasalamat sa iyo sa 6 na buwan na binigyan mo ako ng tinapay, sa 6 na buwan na ipinakita mo sa akin na may mabubuting tao pa rin sa mundo. At dahil doon, gusto kong mag-alok ng tulong sa iyo." Bilang pasasalamat at hindi makapaniwala si Ate Liza, napatayo lang siya sa labas ng limusina, hindi makagalaw, hindi makapagsalita, umiiyak na, at tanong ng ibang tao sa paligid, "Ano nangyayari? Sino ba yan? Anong meron?" Pinaupo ni Don Ricardo si Ate Liza sa loob ng limusina, air-conditioned, malamig, leather seats. First time ni Ate Liza makasakay ng ganitong klaseng sasakyan. Nanginginig ang kamay niya, hindi pa rin makapaniwala, at nagsalita si Don Ricardo, mahinahon, mabait. "Ate Liza, alam ko lahat tungkol sa'yo. Hindi ko in-investigate para maging creepy, pero kinailangan kong malaman kung sino ka, para sigurado ako na ang taong tutulungan ko ay karapat-dapat, at nalaman ko na single mother ka. 3 anak, trabaho sa BPO, 30,000 per month, walang natitira, survival mode lang every month, tama ba?" Tumango si Ate Liza, umiiyak, "Opo, tama po." At ngumiti si Don Ricardo. "At kahit ganyan ang buhay mo, binibigyan mo pa rin ako ng tinapay araw-araw, walang hiling, walang iniisip na kapalit, simpleng kabutihan lang, at yan ang rason kung bakit gusto kitang tulungan. Kasi ang taong katulad mo, deserve ng break sa buhay. Kaya ito ang alok ko. Una, trabaho. Gusto kong kunin ka bilang executive assistant sa isa sa mga kumpanya ko. Sweldo, 50,000 pesos per month, plus benefits. HMO para sa 3 anak mo, educational assistance para sa kanila, housing allowance, lahat ng kailangan mo. At pangalawa, gusto kong pasalamatan ka sa pamamagitan ng scholarship para sa 3 anak mo. Mula ngayon hanggang college, lahat sagot ko, tuition, books, allowance, lahat, walang bayad. Dahil sa 6 na buwan na kabutihan mo sa akin. At nagsimulang umiyak ng malakas si Ate Liza, hindi niya mapigilan dahil sa napakahabang panahon. Unang beses niyang naramdaman na may tutulong sa kanya, na may makakakita sa kanya, na may magbibigay ng bagong pag-asa sa kanya, at ang lahat ng ito dahil lang sa simpleng pandesal na binibigay niya araw-araw. At sinabi niya, umiiyak,
Salamat po Diyos ko. Salamat, hindi ko po inaasahan ito. Hindi ko po deserve. Pero salamat po talaga. At sinabi ni Don Ricardo, deserve mo dahil ang kabutihan. Walang nagsasabing dapat mayaman ka muna bago ka maging mabuti. Ang kabutihan ay galing sa puso at ikaw mayroon noon. Kaya deserve mo lahat ng ito. Kinaumagahan, hindi na pumasok si Ate Liza sa dating trabaho niya sa BPO kasi may bagong trabaho na siya, Executive Assistant sa Villa Rosa Realty Corporation, opisina sa Ortigas, sweldo 50,000 per month from 30 to 50, almost double, plus benefits, HMO para sa 3 anak, educational plan, housing allowance, at first day niya, ang supervisor niya, si Don Ricardo mismo, personal niyang tinuturuan kung paano mag-work, paano mag-assist, paano mag-coordinate, at kahit bago siya, hindi siya hirap kasi ang attitude niya, mabait, sipag, matiyaga, yun lang naman ang kailangan. At sa loob ng ilang buwan, naging isa si Ate Liza sa pinakamahusay na assistant sa kumpanya. Lahat ng executive, gusto siyang katrabaho kasi mabilis, maalaga, at mabait. Ang 3 anak niya, inilipat sa private school, tuition sagot ni Don Ricardo, books sagot niya, uniform sagot niya, baon tataasan, lahat. At ang panganay niyang anak, 13 taon, nag-improve ang grades kasi hindi na stressed sa bahay. Nakikita niya yung pagbabago ng nanay niya, nakikita niya na masaya na, at yun ang nag-motivate sa kanya na mag-aral ng mabuti. At ang apartment nila, inilipat din from 5 mil rent to new condo unit provided ng kumpanya, libre, 2 bedroom, maluwag, may parking, may pool. Ang first time ng buhay nila na nakatira sila ng maayos, hindi tight, hindi cramped, hindi baha, hindi ingay. At ang lahat ng ito dahil sa 6 na buwan na pandesal at hindi na tumigil si Ate Liza sa pagbibigay. Hindi dahil may utang na siya kay Don Ricardo, kundi dahil sa ugali niya talaga yon. Kaya kahit may trabaho na siya, kahit hindi na niya kailangan, every week, bumibili pa rin siya ng tinapay, ibinibigay sa ibang mga pulubi, sa ibang mga taong nangangailangan. Kasi para sa kanya, ang kabutihan, hindi dahil may kapalit, kundi dahil tama lang. Yan ang kwento ni Ate Liza at Don Ricardo, ang babae na bumili ng tinapay para sa matanda at ang matandang nagbigay ng bagong buhay sa kanya at ang aral, 3. Una, ang kabutihan. Kahit gaano kaliit ay may malaking impact. Ang 2 pisong pandesal, naging 50,000 sweldo, naging scholarship para sa 3 anak, naging bagong bahay, lahat dahil sa simple act of kindness. Pangalawa, huwag mong husgahan ng tao base sa itsura. Ang matandang pulubi sa bangketa, si Don Ricardo pala, bilyonaryo, kaya huwag kang mag-assume. Treat everyone with kindness dahil hindi mo alam kung sino sila. Pangatlo, ang kabutihan ay bumabalik. Hindi lagi agad, minsan matagal, minsan unexpected, pero bumabalik talaga. Si Ate Liza, walang inaasahan, pero dumating ang blessing. Kaya sa lahat ng nanonood nito, mga single mothers, mga empleyado, mga simpleng tao, tandaan, kahit mahirap, maging mabuti pa rin. Kahit walang kapalit, gawin mo pa rin kasi ang Diyos nakakakita at darating ang oras na ibibigay niya ang reward. Mag-subscribe para sa more inspiring stories, i-comment kung may ginawa ka ng maliit na kabutihan na naging malaki ang bunga at i-share ito sa mga taong kailangan ng reminder na ang kabutihan ay hindi lugi. Salamat sa panonood. Hanggang sa next story, remember, kindness always wins.